Ayan, nakakamay ko na. Ayun o, sobrang lambot. So, di talaga andar to. Yun, so meron tayong Honda Wave 100 dito mga bro na project. So, ito siya. Ayan. So, dinala sa akin ng may-ari dahil hindi niya raw mapaandar. Ayan, so, titignan natin kung ano ba yung dahilan kung bakit ayaw niyang umandar. So, alam niyo naman na sa motor, meron tayong tatlong elementong tinitignan para mapaandar yung motor. Una, syempre, yung gas, yung compression, at yung kuryente. So, subukan nating paandarin. Okay, subukan natin Ayun, may napansin ba kayo? Habang kinikik ko siya, halos lumulusot lang yung paa ko sa pag-kick, no? Ayun, no? So, hinamay ko na nga. At halatang napakalambot. So, nakakapagtaka, bakit ganun? Kaya, tuda ko na talagang hindi under to. Dahil possible, loose compression or yung sa clutch lining niya is madulas na. So, ayan. So, pinakiramdaman ko rin, wala talagang pressure. Ayan. So, loose compression to. Ayan. So, na-check na natin yung ano niya, yung gas. Na-check ko na, okay naman yung carb. At okay din yung kuryente nito. Ito, check natin. Tanggalin natin yung spark plug cap. Ayun. So, tapat lang natin. Ayun. So, kita nyo naman, meron siyang kuryente. Ayun, no. So, goods na goods naman. Okay. Okay na okay yung kuryente niya. Kaya, ayun. So, dun sa tatlong elemento is okay yung okay yung dalawa. Okay yung sa gasolina dahil chinek ko yung fuel line pati yung carb is naglalabas naman ng gas. Ayan, so dito check natin yung kuryente niya. Pinatay ko yung ilaw mga bro. Ayan, so ayan. Kita nyo nag-spark. Ayan oh. O, di ba? So malakas yung kuryente niya. So, wala tayong problema sa ignition system. Okay? So, pag mga ganito, ayaw umandar, okay yung kuryente, okay yung karburador, okay yung gasolina niya. Susunod naman nating inspection is yung compression nito. Okay, so sa tambucho pa lang, narinig ko na talagang siya, loose compression. Kaya, ito, baklasin na natin to. Ayan, so, chinek ko yung spark plug bago pa yung nailagay na spark plug dito. Ayan, so talagang loose compression siya. Ngayon, dito nung binaklas ko siya, chinek ko rin kung baka tukod lang kasi kaya siya nag-loose compression. Kasi may mga ganun eh. Minsan tukod yung pagkaka-tune up kaya ang result is loose compression or lumulusot din talaga yung kick. Hindi mo talaga siya mapapaandar. So dito, pagbukas ko naman nitong tappet cover niya, ayan, so taas at baba, intake tsaka exhaust. Napansin ko na maluwag yung clearance. Ayun, so napakaluwag ng pagkaka-tune up dito. So dito, timing muna natin. So dating gawi, sa pagta-timing, kailangan pag ikot nyo dun sa may magneto, ayun, pag angat nung rocker arm ng intake, aabangan nyo dito yung letter T mark para mai-timing nyo. Yun. Tandaan nyo pag magbubukas kayo ng head, dapat laging naka-timing para naka-rest yung natin, mga valvula. Ayan, so tatapat ko siya sa T na guhit. Huwag dun sa mismong letter T, yung katabi niya. Ayan. So, dyan nyo siya itatapat, no? Yun. Pag naitapat nyo na dyan, syempre unang-una yung kanina, pinakita ko sa video na kailangan umangat muna. Tapos, check natin. Ayun. So, dinig na dinig naman, no? Ayan, no? Oh, napakaluwag ng clearance. Ito, grabe yung pagkaka-tune up. Okay, so, hindi siya tukod. Yun, sinunap ko rin siya. Binalik ko sa tamang clearance, pero ganun pa rin. Ayaw pa rin talagang bumalik sa normal yung niya. So, buksan na natin to. Tanggalin natin yung tambucho.
Ito yung takip ng timing sprocket natin. So, ayan. So, ganito yung ano niya, tsura, no? Yun, so, siguraduhin naka-timing. Ayan, sa letter T. Ayan. Pag gumalaw na yung dalawa kanina, yung sa may intake tsaka exhaust na rocker arm, yan, pag gumalaw na yan, o yan, naka-timing na kayo. So, dito, babaklasin natin siya. Ayun, so, pinupwesto ko lang yung ano. Gumamit ako ng T-wrench na 8mm habang binabaklas, tapos kinokontrahan ko dito sa may magneto para hindi siya umikot. Yan. So, ganyan lang naman yung pagbaklas natin. Parang sa dating mga video natin, ganyan din yung paraan natin ng pagbabaklas. So, pinakita ko lang din dito para magka-idea rin kayo kung paano ba natin siya binabaklas. So, ayan. Gumamit lang ako ng 8mm. Tapos, tinanggal yung timing sprocket. Tsaka ako tinanggal dun sa may cylinder head bolt niya. So, may 4 na bolt yan at 4 na washer. Yung isa, kulay bronze, yun yung para sa baba, dun sa may bandang kanan mamaya. So, hugutin na natin yung mismong head. At ito na nga, bumungad sa atin yung pinaka-nakagulat na nangyari dito. Bakit siya hindi ayaw umandar? So, yun. Ito yung bumungad sa akin, mga bro. May napansin ba kayo? No? So, hindi lang pala carbon yung dahilan kung bakit nagkakasingaw yung balbula o naipitan, no? So, hindi lang pala carbon, no? Maski yung ganyan. Para siyang foil. Aluminum foil, no? Ayan, no? So, medyo natawa lang ako kasi napansin ko agad siya, eh. Ayan, buti nga na video ko rin yung paghugot at siyempre mas klaro, 'di ba? Ayan, no? So, hindi talaga under to, no? Dahil umipit yung parang hindi ko alam, parang takip ata ng Bear Brand yan, eh, or hindi ko alam, para siyang aluminum na hindi ko alam kung saan siya galing. So, subukan natin lagyan ng gas. Pag ito lumusot yung gas, nako talagang singaw yan. Ayun, so napakalakas ng paglusot ng gasolina. Sa intake pa lang, oh. So, grabe. Hindi talaga under yan. Yan, singaw na singaw. Ayun, singaw na singaw. Ayun. Kita nyo? O, sa exhaust naman, sa may tambucho. Ayun, singaw din. Ang lakas. Grabe. O nga naman. Wala namang dahilan para hindi siya talaga sumingaw dahil kita nyo naman. At yun na nga, nag-decide na akong baklasin ito. Yung mga ibang parts niya. So, bunutin na lang natin yung mga rocker arm pin. Tanggalin natin. Ito, yung compression release. Huwag nyo kakalimutan yan. Ang palambot sa pag-kick. Tsaka yung rocker arms. Intake tsaka exhaust. So, itabi lang natin. Tandaan nyo lang kung ano yung pang intake at exhaust. Ako, meron akong palatandaan dyan, eh. Ayan. Para hindi lang magkabaliktad pag sinoli nyo. So, yung mismong natin. Ayan. So, dito, tanggalin na rin natin yung valve spring. Ito, napansin ko din dito na baliktad yung pagkakakabit ng niya, valve spring, yung malaki. Yung malaki, or yung mga maluluwag na part is nandun sa ilalim at yung masisikip, yun naman nasa ibabaw. Which is baliktad. Ito, ayun, pansin ko agad, So, baliktad yung pagkakalagay. Ayan, kita nyo. Nasa ilalim yung maluwag. Ito, wala namang baligtaran to, kaya okay lang yan. Kahit anong position yan. Pero ito talagang mali. Ito yung nasa ilalim. Dapat ganito ang forma niyan. Hindi ganyan. Okay? So, dito, tanggalin na natin yung isang balbula. Ayun. So, nalaglag pa ata yung ayun. Ito yung umipit, Kita nyo? O, diba? Ayan. So, sa mga oras na to, nung pagkabukas ko, hindi ko talaga alam paano napunta yan dyan, no? Pero, nung kukunin na nung may-ari yung motor, dun ko lang nalaman kung kasi hindi ko muna sinabi sa kanya, kung ano yung dahilan kung bakit ay hindi umandar yung motor niya. Dahil iniwan na nga sa atin to, pinagkatiwala na niya. So, ayun. Meron akong napansin kasi dun sa may sa may, mamaya sabihin ko na lang sa dulo kasi meron akong part ng video dito na hindi ko pa rin alam kung paano nangyari yung ganyan. Ayan. So, palalagpasin ko muna yung part na yun bago ko sasabihin sa dulo. Okay? So,
ito yung, ito yung misteryosong ito yung dahilan kung bakit ayaw umandar ng motor at kung bakit sobrang lambot ng kicker niya. So, imagine, di ba? Paano nakapasok yan dyan? So, dalawa lang naman ang entrance niyan. It's either dun sa may intake, manifold, or dun sa may lagayan ng spark plug. Kasi kasya din siya dun. Okay? So, grabe. Natatawa lang ako dun sa nangyari dito. So, ayan. So, syempre, dahil natanggal na natin yung mismong dahilan, no? Isa sa mga nakita ko lang dahilan sa ngayon. Ayan. So, ayusin na lang natin. Nilinis ko na yung mismong combustion chamber. Ito. Hasain na lang din natin tong mga balbula niya para naman, lapat na lapat, no? At hindi na rin magkaroon ng singaw. So, lagyan natin ng grinding compound. At hasain na natin yan. Yun. So, ito na nga sa mga oras na to. Hinahasa ko na siya. Yan. So, pagkatapos nyo siyang hasain, yan o. So, ayan, paulit-ulit ko lang siyang hinasa hanggang sa maramdaman kong medyo nakalapat na talaga yung labi ng balbula dun sa valve seat. Mararamdaman naman yan. Ayan, dito naman tayo sa intake. So, ganun lang din ang proseso. Yun o. Ganyan yung paglalagay natin. Konti lang. Fine lang na grinding compound yung nilagay ko. Para, hindi na ako gumagamit ng rough kasi hindi naman to talagang yung malalayong So, tamang hasa lang, tamang pakintab lang, para tamang lapat lang din yung magiging resulta nito. Ayun. So, susubukan natin kung pagkatapos ba nito is mapapaandara natin. Ayan. So, pagtapos yung hasain, 'di ba? Pagtapos ko siyang hinasa dito, pansin nyo, napakalinis naman na niya. Ayun, no? So, yun. Siguraduhin yung walang matitirang dyan. Grinding compound. Para naman, yun. Hindi ulit umipit, no? Hindi magkaroon ng dahilan para sumingaw. So, ayan, nalinis na natin. Nililinisin pa natin yan ng maigi. Yung malinis na malinis. Ayan, syempre gasolina lang. Nakapunasan nyo. Sigurado yung malinis. Ayan, so balik na natin yung mga valves. So, ganyan. Ayan, tinetesting ko siya. Okay naman. Maganda na yung lapat niya. Tsaka tumutunog, Pakinggan nyo. Diba? Hop. Whoop. Yun, so okay yung niya, valve guide. Smooth na smooth. Ayan. So, syempre, dahil kagabi wala pa akong valve seal, bumili muna ako kinabukasan. Kaya, in-stock ko muna yung mga parts. Yun, so kinabukasan, dumaan ako dito sa may Skygo, sa may Karanglaan. At bumili ako ng, syempre, yung genuine parts na pang Skygo 100. Or SG 100 to. Pasok na pasok lang dito sa natin. Dito pa ako nabili yung Skygo parts. At syempre, lumipat din ako dito sa Lagupan, sa New Star. Ayan, bili din ako ng dito, na gasket natin, pang top gasket. Ayan. So, ang kasukat ng Lord 100 is pang Wave Alpha, syempre. Ito, pang top gasket. Apple brand. Subukan mo kasi yan, maganda yung niya, maganda yung brand na yan. So, ito, nabili ko siya ng 250. 280 yan, so, tumawad na lang ako ng 30 pesos para makuha ko siya ng 250. Ayun. So, yan. Ayun, so, ito yung gabi ulit, no? Dahil nakabili na tayo ng mga isasalpak na pyesa, valve seal at top gasket. So, ito na, panahon na para kabit na natin to. So, malinis na yan. Kita nyo naman. Yun, so, lapat na rin yan sa valve seat. So, ito yung, inuulit ko, ito yung dahilan, no? Ayan, no? So, talagang pinakita ko siya sa video dahil yan talaga yung una nating nakita. No? Ayan, so, ganito yung forma kasi niya. Pwede kasi siyang lumusot dito sa may spark plug hole, no? Pwede siyang pumasok dyan, So, sinukat ko naman kanina, is pasok siya. Pwede kasing dyan siya naman galing or may naglagay, hindi natin alam, mahirap manghula. Okay? Pwede naman dyan, or ang pinaka, talaga, is dun sa may intake. Sa may intake side, no? So, ganyan ang itsura niya, no? Grabe. What a coincidence. Ayan, so, ito yung Skygo natin na SG100. Yan yung ilalagay natin, no? Yan. So, salpakan na yan. Yun. Salpak na natin siya. So, bago yan, lalagyan mo natin ng langis yung mga balbula. Para naman smooth lang yung
pasok sa kanila. So, dito, lagyan din natin ng langis yung paglalagyan ng mga valve seals. Ayan. So, nalagyan ko na ng langis yan. Yan. So, ganito naman yung paglalagay natin gaya ng mga naunang video ko. Ganyan lang naman. Lalagay nyo lang. Tapos, syempre, lagay nyo din dun sa may bandang kabila. Yun. O, diba? Pipindutin nyo lang na ganyan. Mararamdaman nyo naman yung pag nakalapat na siya or nakapasok na siya ng maayos. Okay? So, every time na magbubukas kayo ng head, required na yan na magpalit kayo agad yan. So, wag nyo isosoli nang hindi kayo nagpapalit dahil uusok yan ng tuloy-tuloy. At syempre, yun na nga, nilinisan na lang din natin siya. Ayun, pinunasan ko siya para maisoli na natin yung ito yung valve spring. Kita nyo, ito yung medyo maluwag tsaka masikip sa baba. Yung pagkakarolyo ng spring niya. Yung masikip na part or magkakadikit, yun yung papunta sa baba. Okay, ganyan ang itsura niya. Yan. Pero bago nyo ilagay, syempre dapat lagay nyo muna yung maliit na spring. So, ganyan ang itsura. O, diba? Tapos, lagyan na natin yung mga valve blocks, valve retainer. Ayun. So, yung paglalagay naman yan, ayan, yung maliit na side, yun yung sa baba. Ayan o. Yun yung nakapasok. So, hindi naman kayo magkakamali sa paglalagay dahil hindi naman papasok ng ganyan or ganito yung itsura niya kapag mali. Yun. So, pagbaligtarin nyo lang pag mali. So, ganito dapat ang itsura. Okay? Yun. So, lalagyan ko ng basahan dahil hindi ko mahanap yung yung pinaksasapin ko, yung rubber na nakikita nyo sa mga unang videos ko. Hindi ko siya mahanap kaya, yan. Gumamit na lang ako ng basahan, tsaka yung screwdriver, yung pinaka-rubber niya para lang tumulak doon sa valve. Hindi tayo mahirapan maglagay. So, yun yung itsura niya ngayon. So, ganun lang din, same process sa kabila. Ganun lang din. Ayun, lagyan nyo ng linisin, ganyan. Tapos, dito, lalagyan na natin ng gas. Tingnan natin kung sisingaw pa ba. Or, meron pa bang singaw. So, tingnan natin. Ayun. Oh, pansin nyo? Wala na. Oh, tuyong-tuyo na. Saradong-sarado. So, nakuha natin yung pinakamagandang nitong hasa. Pinakamagandang lapat, no? So, yung sa isang balbula, yung parang may marka siya na basa. So, na yan? Yan yung dati na. Okay, tuyo na yan mga bro. Mukha lang siyang basa, pero hindi yan nabasa. Ayun. Yun o. Kita nyo naman o. Halos hindi gumagalaw. Halos hindi nababawasan yung ating gasolinang inilagay. Meaning, saradong-sarado siya. Yan. So, maganda yung compression natin dyan. So, check naman natin dun sa may exhaust or sa may lagayan ng side ng tambucho naman. Kung may singaw ba yung exhaust natin, valve. So, same process, lalagyan din natin ng gasolina yan. Okay? Yan yung pinaka, the best. Dahil, pag may singaw kasi yan, talagang, agad yan eh. Tutulo agad yan. Pag kulang pa sa hasa or hindi pa siya talaga lumapat ng maigi, no? Ayun, so mapapansin nyo naman, ayun, andyan lang yung gas, no? Hindi siya naglilik dun sa may, sa may combustion chamber. So, isa lang ibig sabihin yan, goods na naman. Ayan. So, okay na tayo dyan. So, sorry na natin yung mga pyesa niya. So, bago yan, lalagyan ko muna ng langis yung mga paglalagyan nung natin. Cams. Ayan. Ito yung cams na may cam bearing. Yan. So, lagyan na lang natin siya. Lagyan na natin yan. So, dapat, ganito yung tsura niyan. Dapat nakababa yung mga lobe. No? Yung ng cam lobe natin. Siyempre, sunod natin yung compression release. Yan. So, itong side na to, ito yung nakatapat sa may exhaust. So, tingnan nyo yung paglalagay ko, no? So, ganito siya. Ganyan. Okay. Ulitin natin. Wait lang. Position ko lang ng maayos. So, dito, kunin nyo yung rocker arm pin. Kung mapapansin nyo sa rocker arm pin, gaya ng mga nabanggit ko na rin sa unang video, yung isa dyan is may thread na side. Bagaya na to, yung kabila walang thread. Okay? Pag ipapasok nyo yan, syempre, ang nakalabas dapat is yung may thread para madali nyo lang siyang hugutin sa susunod. Parang ganun yan. Tapos, pasok na natin. Ito, lagyan muna natin ng
pang lubricate syempre para hindi mabigla. Hindi magkaroon ng friction. Ayan o. So, baliktad yung isa. Ayan, kita nyo? Ayun o, may thread. Okay? So, yun, tatandaan nyo yung mga ganung paglalagay. Tapos, lagyan natin yung compression, release niya. Iabang lang natin habang nakalagay yan. Syempre, lagay na natin yung mga rocker arms. Okay? So, lagay ko na siya. Tapos, position nyo lang ng maayos. Tapos, sabay tulak. Pag lumusot na yan, goods na yan. Okay? So, yung kabila, lagay din natin. Ganun lang din yung proseso. Oops. Ito natin ilusot. Ganyan. O, diba? At least, kahit paano natututo rin kayo dun sa simpleng assemble nito. Although may video na ako na separate dito na nauna na ilang taon na rin yung nakalipas. Ayun, so kung sakaling hindi nyo man mabalikan, pero mas maganda kung makita nyo yun para mapanood nyo yung talaga sunod-sunod na pagkakalagay. So dito, sinama ko lang din ulit. Yun nga lang, medyo hahaba yung video natin, pero mas maganda kung wag nyo i-skip dahil mahalaga tong mga ganitong mahalagang matutunan nyo yung mga ganitong klaseng proseso ng pag-assemble. Ayan, so siguraduhin natin na tama yung pagkakalagay natin. So, yan. Okay na. Yan kita niyo yung compression release. Ito na. So, chine-check ko siya dyan kung tamang-tama ba yung ikot. So, dapat may play yan. Ayan, meaning yan yung timing niya. So, dito pa lang, chinune up po na siya. Hindi ko lang naipakita sa video. Pero, ang nalagay kong clearance is 0.05 mm. Intake, tsaka exhaust na yun. Ayun. Kasi, mahirapan na kayong mag-timing pagka nakakabit na to dun sa may, talaga sa may block. Pag inassemble nyo na siya dun, mahirapan na kayong maglagay ng clearance. Kaya, dito pa lang, chinune up po na siya. Nilagyan ko na siya ng 0.05 mm. Ayan, dito nilinis ko na rin yung block at piston. So dito meron na rin konting kayod yung block tsaka niya. Kaya dahil wala pang budget yung nagpapagawa, kaya tamang linis lang. At naman, hindi naman siya yung sobrang severe. Kaya pwede pa niyang mapagtiyagaan. Okay, so kabit na natin yung base gasket. So, dito, hindi na ako naglalagay ng mga bro. Hindi na ako naglalagay ng dito, mga pandikit, ganun. Kapag kasi bago naman yung gasket, at nalinis yun naman yung nang maayos yung paglalagyan, gaya nyan. Ayun. So, langis lang, mga bro. Okay na yun, goods na yun. Kasi, pag naglagay kayo ng pandikit dyan, possible pagka naipit yun, nagiging sandwich, lumulusot yan. Pwedeng bumara sa daluyan ng langis. Kaya, pag bago ang gasket, yun. Oil lang, mga bro. Dito, kabit na natin yung block. So, syempre, bago nyo ikabit, kailangan, lagyan nyo ng langis. Okay? Yan. Lagyan na natin yung pinaka, niya, roller chain guide. Okay? Yung timing sprocket. So, adjust na lang natin mamaya pag hindi naka-timing. Okay? Dito, nilagyan ko rin ng langis yung, mismong muka nung, lalapat dun sa block. Okay, dito langis. Langis lang mga bro, wag na kayo magdikit ng wag na kayo maglagay ng mga gasket na may pandikit. So dito, yung pinaka cylinder niya gasket. So langis lang din yung nilalagay ko diyan. Kasi bago naman eh. Ayun higpitan niyo lang ng maayos, hindi na po sisingaw 'yan. Okay? So ganyan lang. 'Yun. Patapos yung ilagay yung cylinder gasket, susunod na natin dyan yung mismong cylinder head. Okay? So, bago yan, syempre, kailangan nyo munang itap yan. Yun, top dead center. Or, wag nyo na lang galawin yung nakatiming natin dun sa tiniming natin kanina para hindi na siya, hindi na siya masyadong magalaw. Basta, importante, nakatap yung piston. So, sarado na natin. Ayan. So, ito na. Check natin kung malambot pa ba. O, yun. Yun, nararamdaman ko parang matigas na. Hindi ko na siya ayun Oh. Saka nararamdaman mo sa tambucho, malakas na yung pressure.
Ayun. Ayun. So, tingin ko goods na to. Sunod natin yung airbox. Palitan natin siya ng ng air filter, no? Ayan. So, fast forward ko na dito para mapalitan na natin ng air filter. So, ito na. Kita nyo naman, may mga tubig pa, oh. Ayan, palagay ko ito na nababasa ng ulan. Pinasok yung niya. So, grabe. So, lilinisin na lang din natin yan. Tsaka magpapalit tayo ng air filter, syempre. So, check natin. Tignan natin, Oops. Lang, check natin to. Meron namang nabibiling ganito mga bro. Kaya lang, yun, so, grabe, oh. Sobrang dumi. Yan. May nabibili namang genuine dahil, pero yun nga lang, medyo may kamahalan. Kaya ang nabili natin ngayon is yung aftermarket, which is medyo okay naman, pero mas maganda kasi pagka talaga yung genuine yung nabili natin, no? So ito, grabe yung itim, oh. Ayan, so hindi mo natin sasalpak to, open carb muna. So ayan mga bro, ito yung motor na Honda Wave 100 na ginawa natin. So hindi ko pa nakakabit yung airbox tsaka air filter dahil napakarumi, kita nyo naman. So dito tayo magte-testing ngayon. Ayan, dito tayo magte-testing. So babiyahin natin siya pagmula dito po uwi. Yan, para matesting natin. So yan na. Ito yung pinalitan natin ng valve seal tsaka mga gasket dahil naipitan to ng maliit na aluminum. So hindi ko alam kung saan ang galing, pero napansin ko kasi dito sa may bolt na to, siguro may siniksik silang pang pahigpit dito. Ayan, so tinanggal ko yung maliit na pirasong natira dito na kagaya nung, hindi ko lang naipakita sa video So dito nakita ko nung binabalik ko na to, sinusoli ko yung carb. Nakita ko merong inipit dito na foil, aluminum, para siyang aluminum. Siguro nangyari, pwedeng naputol dito at pwedeng may nung sinara siya, maaring nakaganon, naipit dito, tas shoot sa butas, kaya pumasok, umipit dito. So yun, pwedeng ganun nangyayari. Ko lang naman yun, or pwede rin namang, hindi ko alam, dahil naka airbox naman siya. So hindi ko alam kung paano napunta ron, pero kasya rin kasi dito sa may spark plug hole. So hindi natin alam, di ba? Possible baka may naglagay or hindi natin alam. So mahirap mag manghula kung anong nangyari. Basta ang malinaw, nakita natin na merong nakaipit doon sa may niya. So ito na. So sinabay ko na yung pagtotono dito dahil wala pa yung airbox. So i-retune na lang ulit natin yan pagka So testing natin. Ayan. Ayan, binabaan ko lang muna yung minor. Ayan. So tingnan natin kung may usok. Yun, so medyo nabawasan naman yung usok niya. Hindi naman siya yung dati, or wala na nga yan, wala na. Yun, so test drive natin siya ngayon kung kamusta ba. So nagdala rin ako ng mga basic tools na ayan, mga CDI. Nagdala ako ng extra para lang kasi kagabi palyado to. Yun pala, namali ako ng isang ngipin dun sa dahil gabi ko siya kinabit. Ayan, so testing na natin kung kamusta ba ang andar nito. So tingnan natin, double check kung nagwa-wild dahil yung throttle cable niya sobrang haba or mali yung pagkakaano. So ayusin na lang yan pagka yun testing. Oops, tingnan natin kung nabibitin pa. Oops, yeah boy. Yan. Oops. Yan. So far maganda naman yung andar. Yun, responsive naman yung throttle nya. Kahit kanina nag-weld siya kanina So, testing natin. Biritin natin mamaya.
So, ayun. Kita nyo naman, umandar na siya. Ayun. So, ni-road test ko muna. Okay. So, kinabukasan kasi ulit nun, is bumili ako ng, ayun, yung air filter na sinasabi ko sa inyo. So, hindi ako nakahanap ng genuine dahil, ay, meron naman pala dun sa New Star kaso medyo may kamahalan nga. Tight pa yung budget ng nagpapagawa. Kaya, dito muna tayo sa, aftermarket. Pero okay naman. Okay naman din to dahil may mga nasalpakan naman ako ng ganyan dati na okay naman yung, kinalabasan at naitotono pa naman ng kahit papaano. Okay, so ito na nga, salpak na natin yan. Kita nyo naman ang pagkakaiba. So napakadumi na nung niya, stock air filter. Sabi nga nung may-ari is binabrush niya lang daw yun. Okay, so para sa akin, mas maganda kung palitan na lang ng bago. Okay yan, so naisalpak na natin. Nabili ko pala to ng 350, 380 daw. Kaso syempre, kailangan nating tumawad ng kahit mga 30 pesos, kaya nakuha natin ng 350. Ayun, so isara na natin para maisalpak na natin to. Okay. So, goods na tayo dyan. Yan, so fast forward na natin para mabilis. Pati yung pag-install, no? Ayan. So, tinagal ko muna yung carb para maisalpak ko sa bunganga ng airbox. Tsaka ko pinosisyon ng maayos. Okay, so ganyan lang. Yun. Ayun na. So, maya-maya ay matitesting na natin to, no? So, bali, parang kinabukasan ulit, no? Umaga, matitesting na natin. So, ito na nga. Ikabit na natin yung airbox. So, ito na siya. Okay? Ito na yun. Lahat. So, malamig pa yung nito. Kinasubukan nating paandarin kung makuha natin sa hanggang 5 kick bago umandar, no? Kung ilang kick ba. Okay, so testing na natin. Doon tayo sa may sa may dagat magte-testing ulit. Parang kagaya nung naunang video natin na nung wala pa siyang air, hindi pa natin nakabit yung airbox, saka hindi pa tayo nakakapagpalit ng air filter. Okay, so ayan, mandar na siya. Okay, so road test na natin. Subukan na natin doon kung kamusta ba yung andar niya. Meron ng airbox at air filter. Ayan naman, so road test naman natin siya ngayon. Okay. Ayan, so testing natin. Ayun, at matapos na ang road test ay ayun, so chinat ko na yung may-ari na kunin niya na yung motor, no, para magamit na niya kasi kawawa naman, pumapasok pa siya na mag-construction, naglalakad. Tapos ngayon kahit paano magagamit na niya to. Ayan. Ayun, so alis na siya. Yan, for testing na lang, sabi ko obserbahan niya na lang kung kamusta yung takbo, pero sa paggamit ko naman, sa pag-testing ko, sige. Okay naman na siya. So yun lang mga bro, sana nakapulutan nyo ng aral itong video natin. Huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe, saka click nyo na rin yung notification bell. Salamat!